tayo ngayon ng Hello, good morning. bigas, and then eto Okay, ay pupunta ngayon po sa tayo sa sa Nyugan dahon ng upang saging. manguha. Nyugan talaga, okay, kasi nandun po yung mga Lupak na puno ng saging, so doon tayo kukuha ng mga dahon. Okay, so yan nilalakad po natin, so medyo malayo-layo ng konti. So yan, kung makikita natin yung Namimiling kita kapaligiran, ni okay, napakaganda. So dahon maganda yung leaves. panahon natin. And I hope na mag-enjoy kayo habang nanonood ng So malupak aking yan na kay ng nag-inulan aking pala. Ano itong vlog, okay, Okay, o content. Pasensya na ha, kasi eme-eme lang ito. Hindi ganun ka-perfect Yan, yung mga tanim kasi wala natin, akong mga time, mag-prepare galanghoy. nito. Ayan, so lakad-lakad din. Okay, ayan, so makikita ninyo, ayan, may mga tanim dyan yung tatay ko ng mga kamoting kahoy. So, yung kamoting kahoy, tawag namin dyan is bilanghoy dito sa Leyte. Ayan, okay. So, manood lang kayo at sana hindi kayo mabore. Ayan, so, ayan na po. Kuha na po tayo ng saging dyan. Dahon ng saging. Okay. Nakalimutan ko lang magdala ng upuan para sana nakuha ko yung ibang dahon. Dito nga. Wala pa. Okay. Mabuti na lang yung maganda ang panahon, saka Ato. kaya na naman kukuha naman tayo uli kasi kulang pa yung mga dahon na kuha ko. Kasi yung nagagawa kong bingka mga more than 50 pieces. So ginagawa ko lang siya for may magawa lang po libangan. Hobby ko lang kasi ang luto-luto. Ito na mga tanim ng bilanghoy. Pero dito So enjoy watching everyone. ang galing. Sipag talaga ni tatay. Nakakita niyo. Hindi rin pasakto. Nakain ko lang na ng dahon. Para bibingka. Yan, kukunin natin. By the way nga pala, yung mga saging pala yan is tanim yan ng tatay ko. So tinanong ko muna sa kanya um, kung sa kanya ba talaga yan, kasi baka mamaya kuha ng saging tapos hindi naman pala kami ang may-ari. Yun lang. Ay, napakataas kasi ng saging. Kaya tinatalon-talon ko na lang siya. Medyo exciting din naman yung ginagawa ko sapagkat tulad niyan, minsan lang ako makapunta dyan sa area na yan. Kasi nga minsan nakakatamad, ang ginagawa ko lang is nanonood ng TV, kakain, matutulog, papasok sa trabaho, uuwi, kakain. So yun lang lagi ang nagiging routine ko. So ngayon, a new experience din na sa pamamagitan ng pagluluto ng bingka. So nagagawa ko yung mga ganyang gawain tulad ng pangunguha ng dahon ng saging, which is not easy for me kasi nga kailangan mo pang maglakad-lakad, maghanap-hanap para manguha nito. So ayun. So after nyan, by the way nga pala, yung dahon ng saging, ang gagawin pala dyan is lalahubin. Lalahubin, tama ba yung Tagalog ko? Lalahubin. Ang tawag, parang ipapainit mo siya sa may apoy. Yan, tulad yan. Hindi ko na napakita yung paglalahob ng dahon ng saging kasi nga
ano na, wala kasing nagbibideo sa akin. So, the next time, ipapakita ko sa inyo yun. Ayan, so yan na yung mga gamit ko. Andiyan na yung dahon ng saging na ginupit-gupit. Andiyan na yung naka-set up na siya. And then, isasalang na lang siya dun sa sa parang hudnuan. Ayan, yan yung hudnuan na kung saan pinakagawa ko yan nung pandemic time. So, kaya ngayon ko lang siya nagamit. Gawa nga ng minsan naisip ko na, ayun, nakakagutom, walang makain. So, ayan. Thank you, everyone, and God bless.